yung ating, ito masaya ako, fellow senior citizen, no? Pero pagdating sa forma nito at laman ng utak at sipag, pare, parang kabata pa rin ang feeling yan. Okay. Itong si engineer, fellow inventor na si engineer Ismael Abiso. Now, I'm glad to tell you, Ismael, na ang proponent ng program natin, Ismael na lang pangalan. Nakamonitor sigurado yan. Ito yung kapangalan ng ating Mr. Barter King na si Ismael Abaya. Ito naman si Ismael Abiso. Come in, Ismael. Engineer Ismael. Come in. Yes, thank you. Thank you. Hapon pa rin. Good afternoon sa lahat. Maraming salamat, Maraming salamat. Kasi alam ko, 24/7 ka ngayon eh. Laging laging ika nga pag-uusapan. Yan ang maganda eh. Kung magkaminsan, we have to thrive in controversy. Anyway, please give me a background there. Ito, nakalagay rito, inventor, scientist in the field of research in alternative medicine and energy. Okay, please give us a background there as far as your vocation company is concerned. Okay. Go ahead, Ismael. Una, naging scholar ako ng Japanese government through JICA. Alam niyo yung JICA, Japan International Cooperative Agency, as an electronics technology. Tapos, nag-abroad ako sa Saudi. Pinalad naman tayong naging scholar doon ng Saudi government as a microwave satellite engineer. Nag-aral tayo ron ng, hindi naman formal schooling yun, talagang rough course talaga yun. 4 years yun. At the same time, nagtatrabaho ko ron sa Saudi Telecom. Ngayon, pero before that, meron akong research din sa alternative medicine dahil nagkaroon ako ng challenge dahil yung misis ko, 1977, kinasal kami, nagkasakit siya, nadala ko sa maraming doktor, hindi hirap siya huminga pag gabi na pag pumasok na yung gabi, 18 doktor, hanggang sa nadala ko na siya sa Philippine Heart Center, hindi pa rin nawala. Hindi rin nalaman ko anong sakit, napilitan ako magbasa ng libro. Marami akong magbasa ng libro. Yung batch money ko, doon ko na ikinukol. 4 na libro yon ng mga sinulat ng mga sikat na doktor sa buong mundo. At maging sa mga herbal, alternative medicine na tinasabi natin, ayun. And then, awa ng Diyos, nakapag-formulate ako at na-solve ko yung problema ng asawa ko. Doon ako nagsimula. And then, after that, nung stable na yung misis ko, nag-abroad ako. Nung nag-abroad naman ako, pinalad naman tayo na makakuha ng ganong oportunidad. Kahit pa paano, maganda ang sweldo kasi dyan eh. At the same time, pinag-aaral din ako as a satellite micro engineer. Kaya ang naging pwesto natin sa Saudi Telecom ay napakataas. Siguro, isa ako baka ako yung pinakamataas dahil naging assistant teletraffic manager ako rin eh. Ang hawak ko mga foreigner din. At ang pinaka-main responsibility, lahat ng linya ng royal family, saka yung special circuit, mga embassy, basta special, hindi ba ito pang-karaniwang telecommunication link. Ayun. And then, lalo akong nahasa ron dahil meron na akong background sa alternative medicine and then na-combine ko yung satellite microwave engineering. Ayun, kaya ang katawan naman natin composed of chemical, magnetic and electric, magnetic field and electric field. Kaya yun, medyo napaganda, And then bumalik ako, 12 years ako ron, sa abroad. And then ngayon, nandito ako sa Pilipinas, tinuloy ko yung alternative medicine. Kaya ngayon, kung tatanungin niyo kung ilang taon na ako integrated. Sabi mo nga, integrated, maganda yun integrative medicine. Integrated, para hindi tayo sinisita ng iba. Siguro more than 39 years na ako. Wow! Akala ko 39 years old ka lang eh. Okay. Ngayon, sa energy naman, siguro nasa 20 years na ako. Yung research sa R&D ko sa energy ay nasa 20 years. Simula nung ano naman yung sa ni-research mo sa energy engineer? Anong ni-research mo sa energy? Meron akong sa energy naman, ang pagkaraniwan punta tayo sa gasolina. Sa gasolina, pagka yan inilagay mo sa sasakyan, ginamit, ang efficiency niya ay something like 50 to 55%. Ibig sabihin, 100 ang kinuha mo power sa
o energy sa gasolina, magagamit mo lang 55 to 50% lang. Ibig sabihin, ang tapon mo nasa 45 to 50. Yun yung efficiency niya. Ngayon, sa baterya naman, ngayon yung tumatakbo ngayon, ng mga electric car, ang ginagamit mo, kuha ka ng 100 power sa baterya, maximum magagamit mo dyan, 60%. Swerte ka na 65. Okay. So may tapon ka na 40 to 35. Ngayon, so anong ginawa mo doon? Nung nagpa-test, yun ang improve natin, ano? Nagpa-test ako sa it's a composed of DOE, Department of Energy, DOST, at saka UP. Tinis nila yung ginawa kong sasakyan. Kinuha ko yung 100, ang naging trabaho niya, naging worth 136% efficiency. Oh. May yun, may dokumento. How did you do it? Anong ginawa mo doon? Nasa sa makina ba o nasa sa fuel? Baterya lang Wala akong fuel na kundi baterya lang. Baterya lang? Yes. I'm using ordinary battery. Tumulong sa akin yung Motolite. Ayun. Pinakita ko sa kanila. Nakita nila. Nasa YouTube. Pwede yung i-type. Yun, makikita nyo ron na nakaharap silang lahat. Siguro ang engineer na nandun, hindi lang ata 15. Kasi pinagsamang mga engineer, scientist ng DOE, DOST, at UP. Okay, ang ibig ko sabihin kanina, yung sinasabi mo is 60 to 50% fuel efficiency. Doon sa ginawa mo, nag-increase ng ilang porsyento? 136. More than 100% pa? Yes, yun ang nakita nila sa document. Kahit na ako, nagulat din ako sila ang nag-testing nun Ibig sabihin, may dalawang baso, isa puno, isa walang laman, parehong size, Isinalin mo, 55%, may natapon ka, 45 to 50% doon sa gasolina. Doon sa diesel, ay sa baterya, natapon mo, 40 to 35%. Sa akin, nung sinalin mo, may sobra pang 36. Okay. So, ang tanong, anong nangyari? Kasi fuel efficiency yan, no? Ika nga, how did you market, should I say, your end product or technology or what? Ano pa rin, nasa R&D pa rin yan Bagsa pinakita ko lang na meron akong ganito. And then, siyempre, kailangan ng financing doon at the same time, pasensya, tiyaga, on that time, that's 2011, yung magkaroon ako ng konting frustration sa mga investor, kasi ang tumulong sa aking bansa, siguro nasa 8 Sa Europe, America, marami sa Europe, Japan. Kaya lang, siyempre, sa katulad ng inventor na walang pera, minsan tagana, malakas ang ulan, minsan naman tuyo-tuyo. Naapektuhan yung pamilya ko. Kaya sabi ko, hold muna. Talagang totally na-demoralize ako. Na-saturate. Kaya sabi ko, pahinga ko. Parang ganun lang. Ngayon, kaya yan, nandiyan pa sa R&D. Anytime, itutuloy ko yan. Anytime. Kapag ka-settled na ako dito sa alternative medicine. Ngayon, kumabi ako sa alternative medicine. Ano kailangan mo para matuloy yan sa R&D, yung fuel efficiency discovery mo na yan? Ha? Oo. Siyempre, pero ang totoo, kung talagang tingnan nyo, ang pinaka-goal ko talaga, that is already self-charging, but not self-sustained. Pag sinabi kong self-charging, nagcha-charge ka na ng 36%, binabalik mo na Kasi ganito, para maging self-sustain yan, yung hindi ka na madidiskarga, kukuha ka ng 100, tapos ibibigay mo 100 doon sa sasakyan, in between, yung interface, mag-multiplier ka times 2. Yung 100, gagamitin ng makina, yung 100, ibabalik mo sa kanya. Tama, di ba? Okay. Kaya yung so, sa ngayon, sandali lang. Yung multiplier mo must be 200%. Tama? Ngayon ako na-risk ko na yung 136. Na-risk ko na yung 136. So, ilan na lang ang balance ko? 64. Kaya lang, hinold ko muna yon dahil malaking gastos na. Siguro kung mga 25 million to 50 million kailangan ko ron kung pag nag-start ulit. Ayoko na bitin kasi nakakainis yung nandun, baga sa atong nakatali ka, gusto mo kulang ang pera mo, kulang ang budget. On that time, nag-aaral ko yung anak ko Siyempre,
Kailangan mo, nilang pambili ng super problema ng lahat eh. Kaya ngayon, wala na yung nagkahanap muna yung anak ko. At ako naman kahit paano, kung papalarin ako rito sa naimbento kong sa anti-COVID na ito, na sinasabi ko nga, pag ito i-implement, tutulungan ng gobyerno, okay. in less than 15 days, 1 week lang, open ang economy. Okay, Ismael, sandali lang, bago tayo pumunta dyan sa anti-COVID mo. Ang sabi ko ganito, alam mo, sapagkat tayo naman naging bahagi din ng Philippine Inventors, iyan ba ano pagkakaiba niyan doon sa ginawa ni Dingel? Yung sinasabi niyang yung automobile can run, tubig lang gagamitin para pinag-separate niya yung hydrogen at saka oxygen, di ba? Kasi pinag-uusapan natin dito is energy saving eh. At saka marami rin ako nakita mga energy saving devices. Ano problema? Samantalang kailangan natin yan, considering na malaki yung market talaga dyan, it's global. Oo, kung banggit mo si Dingel, ang kanya, yung tinatawag na hydrogen, At nagkausap kami ng Dingel, siguro 2-3 beses. 3 beses nagkausap kami. Although patay na siya, kaya lang, kasi alam mo, pag nagsalita si Dingel sa'yo, hangaan mo. Ako, sa level ko, medyo malawak ang natin sa energy. Kaya ako magsasabi, ang right person na pwede kong graduhin kung ano ang kahit kasi ako, kinukuha kong consultant validator ako iniimbita ako sa ibang bansa kasi halos lahat ng inbensyon sa energy naghahanap ng investor pero ang ipinakikita nila nakatago, nakabox yan. Paano mag-i-invest ang isang investor kung hindi alam kung may nakatago dyan? Kaya ako kinukuha ako na validator yon. Ako yung validator. Kahit itago mo yan, hindi mo ipakita ko sa loob, ma-analyze ko ano yung nasa loob niyan. Yun ang karanasan ko, Kaya, kung pag-uusapan natin si Dingel, okay, kung pag-uusapan natin, kasi Pilipinas siya, kailangan tulungan natin siya, pero sa nangyari sa kanya, nitong bago siya mamatay, dinimanda pa siya ng Formosa na yung $400,000, hindi niya na-produce yung 2 coaching, parang doon ng pag-uusap nila. Pero hindi ko hindi ko na elaborate, kaya lang natanong mo yung kanya hydrogen, yung tubig, hatiin mo, magkakaroon ka ng hydrogen, magkakaroon ka ng oxygen. Yung hydrogen, explosive yan, lalo na, pag pinagsama mo yung oxygen saka hydrogen, nakaliwalay, pinagsama mo on the right timing, ab explosion, malakas yan. Kaya kumpara sa hydrogen lang. So, medyo, yun pala naging problema nun. Because for a while, medyo naging talk of the town yung kanyang invention na yun. Diba? Kung iba, naniniwala sa kanya, since ako validator, ako magsasabi, gagraduhin ko sa kanya, wala sa kasi pag nagsalita ang isang tao, para ganito na lang, ang isang mangkukulam, kakilala, kaya niyang sabihin, yung kapwa mangkukulam Nagkakaintindihan yan Pag ako ang kausap niya, hindi magsasalita ng marami yon. At pag siya nagsalita, konting salita, mahalata ako na yun. Kasi ako, binabalidate ko muna sa salita niya kung ano yung background niya. Kahit itago niya pa yan, isasalita lang kasi gano'n nag-ida-divert niya yung di ba? At kahit yung makina, makita ko yan, paandarin niya, mahirap itago dahil sa karanasan ko Kaya kung gagraduhin ko kay Dingel, wala siya sa kategory na ito na magiging alternative. Kasi malayo hindi ko wala akong makapa sa kanya dun sa main na Kaya gano'n ang nga nangyari. Tapos ngayon, sipin mo sabi niya kulang siya sa pera at wala raw programa ang gobyerno. May nagbinigay sa kanya 400,000. Binigyan siya ng isang taon, i-produce yung 2 kotse. Hindi nga siya bumili ng kotse base doon sa Winidraw na nga lang niya yung pera nung pagkatapos nun yun ang mahirap. Yun ang mahirap. Anyway, sige. Lampasan na natin yun at medyo namayapa naman yan. Baka hindi pa makatulog sa kinaroroonan niya. Hindi, kaya gusto ko lang i-correct. Pero ang huling mas nabalitaan ko, yes. Thanks for the information. At pero ang mas updated, ang mas recent ngayon, Padre, yung tungkol dito sa iyong alisin. Okay? Yes. Nakikita ko lang yun, na-invention mo yan, but suddenly, it became news. Gawa nga ng, alam mo, napapanahon pa Ayan. Yan pala mismo, alisin. So, pakipaliwanag mo kung ano talaga yan. Okay. Yan ba preventive o di kaya curative? Alin doon?
Preventive. Preventive or Una, curative? Para natin, preventive lang yan. Hindi, walang medicine dyan o walang vaccine, ano? Una, i-analyze muna, no? Ano ang bagay bago ka masabing kaya mong tapusin ang problema, baga sana para labanan mo isang kalaban, kailangan alam mo yung kahinaan niya at kalakasan. Tama ba? Okay. Okay, no? Ngayon, ito, strength and weaknesses. Hahatiin natin ito, no? Para ma-eliminate natin yung COVID. There's so many ways. First, una, bago ako diyan, ang COVID ay napakahina, parang flu lang yan. Bakit? Makita mo yung flu, 1.3 ang % ang mortality. Ibig sabihin, sa bawat 100, wala pang 2, wala pang 1.5, 1.3 lang yun. Pero hindi tayo nag-lockdown dyan. Itong COVID, 98.5 survival rate. Halos parehas lang ng flu, 98.3 o 98.7. So ano nangyari sa 98.5, 98.3? Lahat yun na-survive yun, pero nagka-COVID yun. So ibig sabihin, yung katawan natin, may sariling doktor. Na siya yung gumagamot. Di ba? Wala namang gamot eh. Di ba? So, yun ang nangyari. So, madalit salita, ang katawan natin, may sariling dinisign ng langit, ng Diyos, labanan yung mga virus. Correct. Para may sarili tayong internal na healing mechanism. Yung ba ibig mo sabihin nun? Yes, dahil kung wala yan, ay hindi natin abutin yung edad na ito. Correct. Katulad yung cancer. Cancer, simula na pinanganak tayo, may cancer tayo eh. Kaya lang, hindi pa bukol. Maliit pa lang. Very small. Kasi laki pa lang ng ulo ng karayom. O napakaliit. Pero pag pinabayaan mo yan, halimbawa, kasi every seconds lumalaban yan eh, yung doktor natin eh. Pero pag pinabayaan mo yung sarili mo at you get older, lumalaki nagiging opportunistic yung cancer. Tumutulong yung bacteria, tumutulong yung virus. Pag malakas ang ang katawan mo, yung doktor mo, yung tinatawag na immune system, at base sila, hindi sila lumalaki. Okay. Kaya, dalawa ang kalagayan natin, lahat tayo may cancer, pero iba, maliit yung cancer, yung iba may bukol na. Pero lahat tayo may cancer. Kapag napabayaan. Dahil na sa doktor. O kasama na yung COVID. May pumapasok sa atin kung ano natin, nalangap, nakakain. Yung COVID, isa lang yan. Itong COVID naman, mahinang virus ito. Kumpara sa SARS-1, parehas lang COVID yan eh. May corona yan eh. Corona lahat yan eh. Yung SARS-1, corona rin yon. Ang mortality rate napakataas. 9.5%. Sa bawat 100, halos 10 namamatay. Pero malakas siya, sabi ko kanina, mahina yung COVID-19, corona, SARS-1 is malakas, bakit mas maraming pinatay ng corona-19? Alam niyo ba, dahil sa hina ng corona, siya ang naging dahilan para pumatay siya ng marami. Yun yung lakas niya, yung hina niya. Bakit? Tingnan nyo. Kapag ang SARS-1, tinamaan ka, 1 day, 2 days, higa ka na eh. Hindi ka na makakalakad, lalagnatin ka na nun eh. Nasa bahay ka na lang eh, aalagaan ka na lang, okay, dadaan sa ospital. So, ang maahawa, kayo na lang. Itong corona, dahil nga mahina, at maliit pa, at magaang pa, minsan, isipin nyo, sa 100 nahawa, 80% asymptomatic. Just imagine, asymptomatic 80%. Lakad ng lakad. Nangahawa siya. Yung isa nanghawa 100, yung 100 nanghawa 100. Bakit maraming namatay? Ang namamatay, yung mayroong underlying diseases. Pag sinabi kong underlying diseases, yung katawan niya acidic. Dahil dapat tayo slightly alkaline. Pag sinabi kong acidic, lalaliman pa natin, yan, ang dugo mo malapot. Ang dugo, katamtaman dapat, ang alkalinity niya, 7.35 pH. Nakuha nyo? Pag acidic ka, mababa ka sa 7, sa 5.5 pH. Pag sinabi ng acidic, automatic. Pag sinabi natin acidic, ibig sabihin, malapot ka, yung pagdaloy ng dugo mo, pag sinabi kong dumaloy, ang hindi lang salitang daloy lang, ibig sabihin daloy, nagdi-deliver ng nutrients yan. Ng 7 times per hour.
Lalong-lalo na yung oxygen. Malapot, magiging 5 na lang yan. Magiging 6 ang distribution niya, yung cycle niya per hour. O di kukulangin ka ng sustansya. Ang immune system natin, yung mga doktor natin, kailangan ng sustansya niya, continuous na supply. O, di ba? Halimbawa, diabetes ka, may high blood ka, may problema sa kidney. Okay. Kaya tingnan nyo, hindi pinag-uusapan dito ang bata o matanda. Sabi nila, mas maraming namamatay sa matanda kaysa sa bata. Hindi edad po pinag-uusapan dito. Kung talagang pag-aaralan na kahit matanda ka, 100 years, pag hindi ka acidic, survival ka. Kasi continuous yung supply mo sa sundalo mo eh. Kung bata ka, 20 years old ka, 25, 30, kay acidic ka, meron ka ibang sakit, madadali ka. Yun ang talaga eksakto nun. Okay. Hindi edad. Okay, maganda. Maganda na sabi mo yan, ano? Okay. Kasi nga, nung minsan nagbabasa ko, ang dami daw mortality doon sa mga kabataan mula 18 hanggang mga 40 years old. Kumpara pa nga kaysa sa matatanda. Marahil ang sabi ko, baka ito may kinalaman dito yung mga kinakain nila, iniinom nila, which contributes a lot to hyperacidity. Pangalawa, hindi masyadong nai-stress ng doktor ang papel ng ating body cells. Correct me if I'm wrong, pero hindi ba we have hundreds of thousands of cells in the body, but how do we keep them healthy? Kasi itong body cells nito is supposed to transmit the basic nutrients in all parts of our body. So para complementary yung keep your cells strong and see to it that your immune system is something that you have to give more attention. Tama ba? Yes, tama yun. Ganito, para kasi kaya ko ipaliwanag yung sinabi nyo, no? Kaya lang, hindi lang naman tayo nag-uusap, may nakikinig, para rin sa makikinig. Simplify na lang natin. Simplify mo, sige. Ang dugo dapat dumaloy ng normal. Pag sinabi kong dumaloy ng normal, 7 times per hour yan, average. Bakit? Kailangan niya, kinukonsumo kasi yan ng katawan natin kaya kailangan continuous din. Sustainable yung supply ng dugo. Ang dugo, ang dala-dala niyan, number 1 yung oxygen, saka yung nutrients na kinain natin. Okay. Kapag hindi na i-deliver, halimbawa, 7 beses nagdi-deliver, lumipas ang ilang panahon, naging 5 lang, magkakaroon ng balanse, di ba? Kasi ang katawan natin nakadesign sa 7 beses isang oras O may kukulangin. Anong dahilan ba't bumabagal? Dahil nga lumalapot. Pag sinabi kong lumalapot, kasi nagiging acidic siya. Halimbawa, inom ng soft drink, kulang sa tulog, gamit ng cellphone. Ang cellphone, nakaka-acidic yan, nakakalapot ang dugo. Bakit? Ang cellphone nagpo-produce ng electromagnetic wave. Magnetic wave, i-emphasize ko Ang dugo, di ba ang magnet na-attract niya yung bakal, tama ba? Dumidikit sa bakal yan, na-attract niya, di ba? Pag dumikit yan, hindi nagagalaw, di ba? Ang dugo natin may bakal, yung hemoglobin. Bakit? Pagka maputla, ang babae, pagkakulang sa dugo, pinainom ng iron sulfate. Tama? Yun, pero sulfate. Kaya talagang may bakal ang gumamit ka, ano mangyayari? Hatakin, may electromagnetic field yung yung cellphone. Kaya ang cellphone nakaka-stroke yan, maraming pinatay, pero wag mo na tayong pumunta ron. Ayoko malahabang usapan, pero kaya ko paliwanag. Kaya ang ginawa ko, nag-design ako ng anti-cellphone radiation. Meron ako noon. Kasi microwave satellite engineer ko, alam ko kung ano ang weakness ng katawan So, saan nasundan nyo? Kaya kahit bata yan, kapag hindi niya alam ang tamang diet, puyat ng puyat, cellphone ng cellphone, tapos kakain ng hindi alkaline, lalo yung mga fresh vegetable, yung alkaline. Tandaan natin, may tinatawag na si Hippocrates noong unang panahon, let your food be your medicine and your medicine be your food. Doon yun sa sa gulay. Ang gulay, pag yan gusto mo maging pagkain mo, lulutuin mo sa gusto mo. Pagkain mo, lulutuin mo, Yan ang pagkain mo. Ibang nasyon, ibang klase ang luto sa isang gulay.
Pero pag yan kinain mo ng press, yan ang gamot mo. Bakit? Kasi may oxygen yun eh. Natatrap kaya hindi maganda kumain ng gulay na lanta na. Pag lanta na, nag-evaporate na yung oxygen. Dapat within 12 hours, makain mo yung gulay. Within 24 hours, huli na yon. Pag yan, nakain mo ng press, kasama yung oxygen. Napaka-importante ng oxygen kasi alkaline ng gulay kapag kasariwa. Kahit tingnan nyo, pag lanta na, hindi na maganda. Yun ang dahilan doon. Damot kumakain ka, pero pag yan niluto mo, wala ng oxygen. Yung benefits ng oxygen, hindi mo na na-avail. Okay? Kung halimbawa, sige, go ahead. Yung mga, kung halimbawa, gulay, o di kaya mga prutas, di ba? Gulay kasi, nasayang na tayong niluluto yan eh. Kung yung halimbawa, ginagawa na iba ng mga half-cook, ganyan, okay lang yun. Masasabi mo, pininita lang ng konti. The more fresh, the better. Kasi may mga mineral sa gulay o vitamin. Pag niluto mo, ininitan mo, nagdi-degrade siya. Ang efficacy niya bumababa. Ganon din ng prutas. You need to eat fresh vegetable and fresh fruits. Dapat. Fresh fruits. Kasi yan ang yun ang talagang. Ngayon, pag niluto mo, pagkain mo yan. Na nga. Iba pa naman mas gusto pa nila yung mga packed juices, bottled juices, ano pa makukuha mong sustansya ron? Masarap ang lasa, pero puro tamis yun eh. Tama ba? Okay. So, tapos na tayo ron, So, madaling salita, papunta tayo doon sa COVID para natin malabanan. Dahil gusto nating alamin bakit nakasurvive yung 98.4% na tao. Napakataas ng percentage yan, di ba? Napakataas. Ibig sabihin, there's something inside our body na doktor talaga na siya specialista yan. Kahit nga cancer, di ba? Nandun. So, kaya lang, pinag-aaralan natin, ano ba ang kailangan ng katawan natin para malakas yun? Kasi kailangan mo sustinahan mo yun eh. Di ba? Okay, pupunta na tayo, Okay. Ngayon itong COVID, napunta na tayo sa COVID. Ito dapat hindi tayo mag-lockdown. Don't forget, na-invento ko ito. 2007 pa ito, 2007. Nakadesign ito sa SARS-1 na mas malakas pa kaysa sa COVID-19. Kaya lang, nung nagsimula ako mag-research ito, 2003. Ang SARS nagsimula ng 2002. Pero 2004, nawala na, nag-disappear na siya. Eto, na-develop ko 2005. O di wala na. Ang ginawa ko, yung sa katawan naman ito, 2007, nag-market ako dito. Pero hindi ito yung pangalan. Ito ngayon lang ang pangalan nito, multipurpose spray. Bakit? Kaya ang naibenta ko niyan mula 2007 hanggang ngayon, siguro nasa 15,000 na eh. Bakit ako nakabenta? Kasi siya, yan yung nandun sa katawan natin. Yun yung sinasabi kong 98.5% o na 0.4 na yan ang ginagamit para patayin o alagaan ng katawan natin, ng mga sundalo natin. Kasi pinakabala ng sundalo. Tingnan nyo Example, kapag naririnig naman natin to, uminom ka ng vitamin C para lumakas ang immune system natin. Tama? No. Tama, no? Correct. Ngayon, wala namang ibinibigay ang kundi vitamin C. Ang tanong, ang vitamin C ba antiviral? Hindi antiviral yan. Kaya lang ito. Pag yan uminom ka ng vitamin C, yung vitamin C, it convert hydrogen peroxide sa katawan natin. H2O2. Yan ay pinakabala nila. Ang sundalo natin, nasa immune system sa white blood cell. Tatlo importante. Macrophage, monocyte, phagocyte. Tatlo, no? Pag nagano nila yung nasalukupan nila yung virus o bacteria, maglalabas siya ng H2O2. Pero kung mahina ka sa vitamin C o mahina ka sa gulay, katulad ng mataas ang vitamin C ng malunggay, wala silang maipoproduce doon. Walang panlaban, kulang ang bala nila. Kaya pinaiinom na iba, nagme-mega doses pa yan. Ang talagang antiviral, yung H2O2 na i-convert mula sa vitamin C into H2O2 o hydrogen peroxide. Isa lang yon. Ano pa isa? Ang isa pa yung zinc. Kaya tayo dapat kumakain ng mga shell food. Ang hindi makain ng shell food, mababa ang zinc sa katawan. Zinc, madaling magka-infeksyon, magadaling pigsa, madaki tayo, may namamaga, hanggang i-convert ito, cancer na. Dahil cancer, kasi wala siyang yun ang kailangan. Ano ba trabaho ng zinc? Yan yung nandito, H2O2, hydrogen peroxide plus zinc.
Ano ba yung trabaho ng zinc? Antiviral. Ang ginagawa niyan, kapag ang virus ito, no? Ito yung normal cell, nakadikit siya, nakadikit. And then gagamitin niya yung makinarya ng normal cell into replicating factory. Yung tinatawag na RNA. I-convert to RNA from DNA into RNA. Ang COVID, nagpo-produce siya doon ng RNA, yung pinaka-protein niya, yung pinaka-corona niya. Tines yan ng mga scientists, yung mismong COVID-19, nahihinto niya yung replicating. Marami akong dokumento na mga scientists ito, mga laboratory ito. Na i-inhibit niya yung replication ng virus ng COVID-19. Kahit ang virus, talagang nare-replicate niyan. Kaya antiviral siya. Ano pa ang trabaho ng zinc? Ang zinc, anti-inflammatory. Bakit natin kailangan ng isang anti-inflammatory na substance? Kasi ang tao, kapag meron tayo inflammation, ibig sabihin, yung mga immune system natin, nakaporma na yan, binabanatan niya yung, yung area na yon, kung nandun ng area. Kaya lang pag sumobra ang COVID, tinamaan ka ng sabaga, nandito sa lalamunan. And then, ang gagawin niya, ikaklag yung dugo natin. Magkakaroon tayo ng thrombosis na tinatawag, magkaklag yan. So, hindi ma-deliver yung mga nutrients, babagal imbis na 7 times per hour, magiging 1 na lang or 2. Kaya kahit saksak mo ng intubation, ng oxygen, ang tao patay. Bawat 10, 2 lang nabubuhay. Pagka pumasok na yung tinatawag na sumobrang inflammation ng tawag doon, cytokine storm. Pero nagsisimula yan sa inflammation. Kasi pag nagkaroon ka ng cytokine storm, lumakas ang immune system mo at binabanatan niya yung kalaban pero hindi niya nakikilala sinong kalaban o hindi. Kasi pati katawan mo na. Kaya mangyayari, maglalaking dugo natin yung thrombosis na tinatawag. Magkaklaging talaga. Doon na mamatay ang tao. Pero kung meron ka nito, nag-i-spray ka sa bibig, nadadagdagan yung zinc components ng katawan natin. Kaya kung konti pa lang, lahat naman bagay, sisimula sa konti yan eh. Parang paluwag ng paluwag, Bago sa tornilyo, kasi natanggal yung gulong, Pag meron kang konti na inflammation, kaya nung existing na zinc natin. Eh kung wala, lalala yun. Nakuha nyo? Oh, Ismael, may katanungan ako, no? Oh. Okay. Yaang bang alisin na yan, no? Masasabi ba nating preventive or curative? Kasi yun ang ating nililinaw, no? Kasi preventive. Kasi maraming tao na hihintay pa munang magkasakit bago kumonsulta sa doktor o bago maghanap ng ikabubuti sa katawan. Kasi hindi naman tayo nagkukulang sa pagtuturo mula sa eskwelahan, di ba? Lagi sinasabi, kumain tayo lagi ng sariwang prutas, sariwang isda, mga sariwang mga gulay. Lahat yan. Kasi nandun ang nutrients. Since time immemorial, panahon ni Eva at Adan, alam naman natin na ang tao, kung ano ang ibinigay ng nature sa atin ng Panginoon, mabuhay ka doon. Diba? Pinagbabawal lang naman ng ibang sekta noong unang panahon, kang kumain ng karne kasi hindi tama yan. Well, yun sa ngayon, nasa sa maraming paniniwala na yan. Kasi marami na yan, di ba? So, yung alisin na yan, kumbaga, hindi kinakailangang may sakit ka para gamitin mo. Now, when do you use alisin? When do you use it? May tanong nga dito, ano raw po yung alisin? Tulad ng paliwanag mo. Sige. Papunta na tayo ron, Binigyan ko lang kayo ng background kasi pag bibiglain ko agad, baga sa ipinakita ko yung buntot agad, kailangan dahan-dahanan natin para hindi kayo, kasi mabilis ako magpaliwanag, hindi naman talaga ako broadcaster na nagpapaliwanag Okay, kaya pagpasensyahan nyo na ako doon sa magiging makikinig ito at sana i-share nyo itong sasabihin ko, Itong sasabihin ko sa inyo, 39 years ang pinaghugutan nito. Eto So, ano ba ito? This is a preventive, Pupunta ako doon sa conservative lang, preventive. Although this is the real antiviral spray. Tingnan nyo, tama yung sinabi ni kasamang Deo
Sa preventive, may tinatawag external. Tama yung ginagawa niya. Yung dinidisinfect mo yung paligid, tama yun. No? At maganda yun at kailangan yun. Isa yun, that's the first mistake. Ano pa? Palagi ka maghuhugas ng kamay. Nag-aano ka ng alcohol. Tama rin yun. Tapos, magpe-face mask ka. Magpe-face shield. Alam niyo kung wala yan, yung dinisinfectant sa surrounding, hindi ka nagugas ng kamay o alcohol, dito, baka ang nahawa sa atin, sa klase ng COVID-19 na yan, baka nasa 30 million na. Palibasa, meron yan, nabawasan yan. Pero, dahil itong virus ito, napakagaang. Ang size niya na nanometer is nasa 10 to 30 nanometer lang. Yung SARS doon, nasa 70 to 100 nanometer. Pag sinabi ko nanometer, we're talking dimension ng size. Isang metro, ganon. Yung 1 millimeter, hatiin mo pa yung 1 millimeter sa 1,000, magiging micrometer. Hatiin mo pa yung isa ng 1 micrometer, gagawin mo ng nanometer na yon. Kaya na ito, airborne na talaga, aerosol na ito. Ngayon, kahit anong gawin natin, dahil aerosol yan, didikit dito sa damit, didikit sa buhok, didikit sa salamin, didikit sa cellphone. Ito nga, lumabas sa science nila, 28 days tumatagal ang virus. Imagine, 28 days. Kahit na negative ka, wala kang virus. Negative ka, na-solve ka, negative ha. Pero pwede ka makahawak kahit kung nasa damit mo. Pupunta ka sa bahay mo. Minsan yung damit, hindi naman palaging hinalaban yan. Minsan pag nilaban, pero may lumikit ng virus, aerosol nga, dumikit na sa damit ng ng tinagbubad ka, dumikit sa bader mo, dumikit sa salamin mo, dumikit mo sa cellphone kung saan, nandiyan na yan, kaya nahahawa lahat ng tao. Yung face mask, umihinga tayo, pumapasok, lumalabas, di ba? Hindi naman 24 hours sa kalagayan. Minsan nababaliktad, dahawakan, nandun na lahat. Basta dito, in short, ang virus, pumapasok yan, walang iba sa tatlo lang entry point yan. Wala nang iba. Huwag na natin lituin ang sarili natin para focus tayo sa mata, ilong, at bibig. And then dadaan yan, magkakaroon silang bottleneck dito sa lalamunan. Ang kailangan talaga, tapos yan, katulad ng ginagawa ni Brother Dio, tama yan, malaki ang natutulong yan. Kaya ako, naniniwala ako doon sa hindi nila dinisinfectant na opisina o factory, ikumpara sa doon nagdi-disinfectant, ang laki ng pagkakaiba niyan. Ang laki talaga. Na yung iba, na infection, ito hindi. Meron, bababa ang infection rate. Kaya lang, talagang lulusot-lulusot Lalo pag lalabas ka, di ba? Ayun. May mouthwash naman. Kaya lang, ang problema, toxic. Kailangan ilabas mo, i-spit out mo. Ang problema nandito sa lalamunan. Tingnan nyo, ang virus, pag pumunta sa bibig natin, baby pa lang yan, kahit parang sa bata, sipa-sipahin mo, di ka lalabanan mo. Pero pag inabot ng 10 days to 14 days, halimaw na yan, papatayin ka na niya, bibigyan ka na ng problema. Dito nag-i-incubate yan, incubation niya. Then, pero kung halimbawa, ako, ang isang tao lalabas, walang virus to, ako isang virus, lumabas. Kaya kailangan, yung pag ikaw lumalabas, hindi mo na ito lumalabas. Hindi mo na lumalabas, nasa bahay. 2 beses isang araw. Kaya kasama siyang lumalabas, pagpasok doon, nag-spray siya bago siya matulog, papatay niya. Kasi ito yung sinasabi ko na nasa loob ng katawan natin ang ginagamit para patayin ng virus. Kaya nakasurvive yung 98.4% Dahil dito, tsaka doon sa sink, yung laman nito, ang ginawa ko, nilabas ko lang. Kasi kung anong parameters, characteristic ng virus sa loob ng katawan, tsaka yung nasa bibig, parehas lang. Ito pag-spray mo, wala pa 1 minuto, patay yung virus. Tingnan nyo. Halimbawa, lalabas ka, 3 beses sa araw ka mag-spray. Halimbawa, wala kang virus, lumabas ka, nag-spray ka. Pag biyahe mo, LRT, pagpunta mo sa opisina, so ilang oras pa lang, mga wala pang 2 oras, o tanghali, o 5 oras pa lang, o 4, mag-spray ka. Di pata kasi 1 minuto lang pagkatapos sa hapon naman, umuwi ka, nakadaan ka na, nahawaan ka naman. Bago ka pumunta sa nag-spray ka rin. Sa bago mo akapin yung asawa mo, halikan. Nag-spray ka. Di patay rin, wala na. Yung misis mo naman, anak mo, nag-spray rin. So, tigil. Kasi kaya kakahawaan, 2 factor
isa dalawang factor, nahawa. Isa lang diyan ang tamaan mo, mawala. Tigil ang virus ang pandemic ito dalawa. Hindi ka makakahawa, di ba? May virus ka dahil yung pamilya mo hindi for whatever reason, lumalabas kayo, nakahawa, ikaw nahawa ka, nasa bibig mo na o nasa damit mo. Mag-spray ka. O hindi ka na makakahawa dahil patay 1 minute O yun naman yung ganun na mangyayari. Kaya matitigil. Kaya sabi ko nga kanina, nagsimula itong na to, although this is a preventive, pero kaya niyan i-open ang economy. 1 week lang mag-face mask tayo, 1 week lang to 2 weeks. Basta gumamit lang ang tao nito, and then tanggalin mo yung face mask in 30 days, gamit lang ng gamit, wipe out yung COVID. Kasi may tinesting na ito sa Amerika, yung X2O2, less than 1 minute, patay yung virus. Kaya lang ito lilinawin ko, may mouthwash dito sa Pilipinas. Marami, no? Hindi ko na sasabihin yung brown. Kaya lang iluluwa mo, hindi aabot dito. At ito pa ang problema. May dalawang problema pa yan Kaya i-spray, palagi ka naglalagay niyan, nag-i-spray o mouthwash ko, na-alter niya yung, di ba ang saliva natin, may protective coating yan, natural immune system, mga protective na ginawa yon, natural yun Pag palagi mong inaan yun, nababawasan yun. Nakikilito hindi, kasi nga, ang byproduct nito, pag in-spray mo, oxygen, hindi toxic, kaya pwede mong lulunin. Pagka tinamaan niya yung virus o bacteria, nakonsumo na siya, di ba? Ano ang byproduct? Oxygen. Kaya nga H2O2 dalawang hydrogen, dalawang oxygen. Okay na kaya itong at ito, 2007 pa ito, hanggang may 15,000 na natulungan ko nito. 15,000. Na wala na ako nakita. Lahat pinag-ara. Ewan ko kung may masasabi kayo sa akin na mouth spray na antiviral na mas higit dito. Hindi ko alam baka meron hindi ko masabi. Who knows, di ba? Pero na ang byproduct is oxygen. Wala nang iba kundi talagang ito ginawa kasi kaya hindi na ako nag-isip ng kung ano-ano. Ba't pa ako mag-iisip? Samantalang 98.4 naman ang survive ang efficacy niya. Di ko rin ginagamit. Maduduplicate din yung zinc. At saka H2O2, mga food grade, naduduplicate Ano pa? Ito pa. Di ba sinabi ko kanina, tinest ito, wala pang 1 minuto, patay ang COVID. Nakalagay sa Petri dish. O sa vitro yun, ginamitan sa vitro tinatawag. Nando sa Petri dish, nilagay yung COVID, inisprayan, patay. Pero, meron siyang duration. Almost 40 seconds to 60 seconds. Pero kahit na mag-positive ka ron, na talagang napatay mo, pero sa bibig, ibang usap, pag spray mo yan, wala pang 1 minuto, 20 seconds, bababa na yan So, madalit salita, hindi rin magiging ang efficacy niya bababa. Kasi maghihiwalay sila di ba? O anong ginawa ko rito? Ito ang ginawa ko Since I'm a microwave satellite engineer, any liquid, any solution, I can make it positive, neutral, or negative. Tingnan nyo, kailangan magkaroon ng attraction itong spray na to tsaka yung virus. Dahil pag hindi, magkakawayan lang yan, maghihiwalay. Hindi naman mag-i-stay ng 1 minute yung in-spray mo Mag-o-oxidize yan Clarification lang, Padre. Clarification. Sige. Can you hear me? Pare? Yes. Okay. Napakaganda. In fact, in a limited period of time, pare-pareho kaming maraming nalaman. Kasi minsan, kung magre-rely lang tayo doon sa mga balita, Dalawang klase yan real news at saka fake news Minsan natataranta na kami Di ba? Lahat na nakabasa nito. You explained it well. Ngayon, ang sinasabi, kaya natatakot ang tao, kinakailangan, hintayin pa natin yung vaccine na kung kailan hindi natin naintindihan. So, hindi pa rin nawawala ang fear. Bakit? Ang hindi mangyayari, magkaroon ng massive, not only information, support from the government. Like for example, Department of Health, di ba? Upang nang sa ganon, makatulong yan. Tulad na sabi mo, baka hindi nakakailanganin yung vaccine. Kasi yung vaccine, the mere mention of it, dahil sa hindi nga mabalanse kung anong dapat mangyari nagtatanim pa rin ng takot. Tama ba? Yes. So, paano natin may iwasan yun? Anong suporta na kukuha mo sa gobyerno? Okay, ganito, itutuloy ko muna para lalo nyong maintindihan, lalong sumarap para dumiin, mag-sink in sa isip nyo kung anong klase itong ginawa ko, na kayang i-wipe out. Sige, kasi we're running short of time, kaya medyo i-condense. Ito, ang ginawa kong attractive siya sa virus. Yung solution na H2O tsaka kasing attractive.
Ang tao, parang tao ito, pati magnet, electrical, isa lang ang principle sa isang aspect yan eh. Pag lalaki-lalaki, repel yan. Babae-lalaki, attract. Nakuha nyo? Okay. Reverse siya, babae-lalaki, attract. Yung normal ha. Parang magneto, no? North-north, repel. South-south, repel. Pero north-south, attract siya. Ganon din yung electrical. Isa yan, ano? Yung, inalam ko kung anong polarity nito nung virus. Ang virus is positive. Ang ginawa ko rito, since may microwave satellite din, kaya kong manipulate ito. Ginawa ko siyang negative. Virus yung positive. Ano ang mangyayari? Pag spray mo, magdidikit sila. Hindi sila magkakawayan kasi pag hindi sila magdidikit, ang efficacy niya bababa. Maghihiwalay lang sila eh. Kaya yan, highly negative process yan. So, okay na, nandun na tayo, no? Ngayon ito, anong estado nito ngayon? Eto, sinabi ko sa state ito, February pa lang, mga kasama ko scientist doon. O sige, mag-usap tayo kung ano may kukontribute natin. Dahil ang China ngayon, saka Italy, binugbog na. Noong time na yun, February, no? Lahat kami, siguro mga 50 products, 50 invention. Kasama na yung katulad ng Kedeo. Tama yun. Pero alam mo ba, ito napili nila, pinaka-the best. Na isang frontliner, ano ba tawag doon? Frontrunner, ano? Teka mo na, nawala na yung charge ng ano ko. Sandali lang seconds, nawala yung karga ng ano ko, na kukunin ko yung charger ko. Naglobat pala ako eh. Narinig niyo ba ako? Yeah, I can still hear you. O sige, ayusin mo muna. Pupunta mo tayo sandali kay Dio. Dio, can you hear me? Copy. Okay. But lahat tayo nakikinig kasi very interesting siya sabi niya. Yes, sir. Sabi nga niya na ika nga yung ito pwedeng tumagal ng 28 days ba? Pagkakumapit sa namang bagay. Ngayon ang tingin ko, marami ka ring nalaman dito sa mga sinasabi niya. Di ba? So Yes, doon sa information na sinabi niya, sapagkat yun sa kanya physical yun sa inyo external. Nagdi-disinfect kayo sa mga bahay, restaurant, di ba? So ano nakita mong complementation ng inyong produkto doon sa sinabi ni kasamang Ismael? Actually, nagkaka-interest nga ako, sir, na habang mina-market namin yung disinfection namin, we can carry his product kung meron siya mga testimonial. Isasabay namin siya sa pag-market na I see a very good collaboration with what he's doing and what we are doing. Basta nga sa nasabi mo, if he is into the kami sa external prevention, siya naman sa internal. Di ba? Actually, so walang problema sa pag-market yan, ano? Oo. Yes, we can help market. Tayo, speaking of marketing, okay, there will always be this buy and try na tinatawag na portion. So, yes, I believe na kaya kayo pinagsama ko Magandang combination. Parehong pro-health, pro-life. Yan. Mga frontliners kayo Siya sa katawan ng tao, sa inyo, sa kapalibutan. So, sa mga contact points, nakikita ko, medyo talagang medyo naman pa siya tayo ng konti sa ating oras, no? So, sa bahaging ito, maybe ikaw muna unahin ko some closing statement bago si Meng. Anyway, marami pa naman tayong mga episodes sa susunod. If we kinakailangan hilutin pa natin itong mga issue, let's look forward to that. Closing statement sa iyo, kasamang Dio. Yes, we thank you very much, Coach Alexander Flores, for this opportunity. And we are also very much willing to help those who want to earn extra income online, home business. We can help you. You can contact through Mr. Alex Flores, and we can talk together. We can set table meeting. We discuss further how we can be of help to those frontliners, not only on the business side, but it's good to have a business that also help people be protected from all these deadly microorganisms. So when I say deadly microorganisms, yun nga po, mga bacterial infection, viral infection, fungi infection. So we can help with that. So it feels good that you are also helping people earn extra while preventing the further spread of many dangerous diseases.
That's all. Thank you very much. Closing statement naman kay kasamang Ismael Aviso, our great inventor. Closing statement, Padre. Sige, doon sa mga nakikinig, maging tayo lahat, no? Magtulong-tulong tayo para masupo natin pandemic dahil marami nang naghihirap dito, marami nang namamatay. Samantalang ang virus napakahina. Totoo, may bansa nga kahit isa walang namatay, Mongolia eh. Kaya dapat mag-isip lahat bawat isa. Katulad do, kung nakikinig kayo, yung mga nakikinig dyan, i-share nyo ito hanggang makarating sa gobyerno. Dahil ang gobyerno nakapokus sa vaccine. Yes, nandiyan vaccine, pero complicated yan, problematic yan. Ito na ang solusyon. Sinabi ko kanina, tutuloy natin programa, patutunan ko at gusto ko may kumontra. At kung meron naman mas maganda rito, di yun ang tulungan natin, di ba? I-promote. Kung ano yung bagas dito, lahat tayo magaling. Pero ang gagawin natin, pinakamagaling para masuko sa pandemic. Okay, alam mo, we're quite short of time. Salamat at tayo ay nakapag-overtime sa ating 1 hour allocation. But I believe na maraming natutunan, hindi lang tayo, kundi yung ating laksa-laksang sumusubaybay dito sa ating mga palatuntunan. So, una, ay papasalamatan ko kayo, Dio, of Barchem, ngayong presidente, na tingin ko, nakamonitor naman. Ano ang pangalan nga ng presidente mo? Si Mr. Emmanuel Ramos Barcibal. Okay. Alam ko, nasa business ko siya, sabi kanina. Okay ka naman kasi naipaluwanag mo na gusto yan. At ang maganda sa nangyaring ito, sa pamamagitan ng programang ito, nagkakaroon tayo ng interlinking. Kaya nga, yung susunod na mga episodes, halimbawa, pag-uusapan naman namin about agriculture, aquaculture, or let's say traditional healing, and traditional healing, yon ang gagawin nating format ng Senior Entrepreneur. Hindi lamang sila para matuto, kundi mabigyan pa sila ng pagkakataon na sa pamamagitan ng ating programang Senior Entrepreneur at saka sa ating Channel 31, sa ating global channel sa tinatawag. Saka, yes. Ito kasi, medyo bago-bago din. At ang sabi, madaling pakalatin ang ganitong uri ng palatuntunan na maraming matututunan ang ating mga viewers. So maraming salamat sa iyo at saka kay Engineer Ismael at higit sa lahat sa ating mga kasamahan who are on top of this. Yung kanginang nakita niyo magandang lalaki, that is Zeno. Okay? Recently nagkakilala kami. It's a good thing that through this, nagkakasama kami with this very productive and highly informative program. Ganon din, higit sa lahat, sa ating katropa, sa ating kaibigan na ipinagmamalaki ko, si Senyor Barter King, na yan ay kasamahan din natin sa maraming mga institusyon, katulad ng itong sa aming Go Negosyo, sa DTI, at ako, pinupuri ko yan. Si Ismael, napakano yan. Yan hindi niya yata natutulog Napakarami mga proyekto niya. At isa ito sa magandang mga sabi natin na dapat makadating sa 4 na sulok ng daigdig. So maraming salamat muli sa iyo, kasamang Dio Barcibal at kay Engineer, kay Kasenyor, na Senior Entrepreneur na rin. At magtawagan tayo, Padre, to provide continuity sa pinag-uusapan natin. At ito, ang masasabi kong malaking maitutulong, hindi naman ng programang ito, kundi ng kabuuan nitong ating mga channels from Best TV, our Global TV, lahat ng yan ay nakatuon po sa paglilingkod at pagbibigay ng impormasyon at tulong sa lahat ng ating viewers at tagapakinig. So maraming salamat. Okay? Ang ipagpalangin tayo ng Diyos na may kapal. This is Senyor Entrepreneur Alex Flores signing off.